Online class tayo since, ayun nga, due to kumakalat na influenza, hindi influenza, trangkaso. Hindi ko masyadong, alam yun dito, kasi parang sinasabi nila, isa lang yung influenza at trangkaso. And yeah, i-research ko pa yan. Then, yung first subject ko, which is ethics, ang ganda, kasi, well, I have a prayer naman this morning, but it's just, alam nyo, yung pina-assignment sa inyo is about reading the Bible, reading Matthew chapter 6, verse 32 to 34, and, ayun, syempre, habang nagbabasa ako, I want na, to really feel na, parang morning devotion ko na rin, so, nagpatugtog ako dito sa YouTube. Na-miss ko kasi yung Mighty to Save, tapos, grabe, sobrang powerful, favorite song ko siya before, and until na, parang bumalik ko yung pagka-favorite ko sa kanya, kasi napalitan siya ng I Run to the Father, and isa yung, ang ganda nung song, marinig ko, basta nalimutan ko na yung isa, basta may dalawa yung favorite ko, then yung Mighty to Save, pinakinggan ko siya ulit, grabe, sobrang nakaka-bless, and ito yung sumunod, yung I Came For You, sobrang powerful, sobrang lakas, sobrang, alam mo yun, you feel na you're recalled. Yeah. Ay, ito pakinggan nyo. Pin-play ko siya while doing this video. Sobrang ganda. And yes, it says dito sa Matthew chapter 6 verse 32 to 34, pero simulan ko sa 31 para mag-gets yung context. So, huwag kayong mag-worry na baka kapusing kayo sa pagkain, inumin o damit. Mga Gentiles ang nag-worry sa mga ganong bagay. Alam na ng inyong tatay na kailangan nyo ang lahat ng ito, pero higit sa lahat, unahin nyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya, huwag kayong mag-worry kung anong mangyayari bukas. May sariling problema na ang bukas, sapat na ang problema nyo sa bawat araw. Nagpapuff na naman yung I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I'll live for you. I'll live for you. Oh, I came for you.